Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Senator Marcoleta sa biglang pagtaas ng presyo ng langis. Title, Bakit biglang 110 pesos? Umani ng atensyon ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta matapos niyang questionin ang tila biglang pagsipa ng presyo ng langis sa bansa sa kabila ng naunang pahayag na may sapat na supply ng Pilipinas. Sa isang talakayang sa programang Sa Gitnang Mamamayan ng Net25, diretsahan niyang tinanong ang tila hindi tugmang sitwasyon sa supply at presyo. Ito ang pahayag ng magiting na senador. 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo mayroon tayong stock 50 to 60 days buffer stock. 2 weeks pa lang ang nakaraan, bakit biglang naging 110 pesos ang litro ng kada litro ng crudo? Dikta ng merkado o dikta ng kita? Sa gitna ng paliwanag na ang presyo ay nakaangkla sa galaw ng world market, hindi kumbinsido si Marcoleta. Iginit niya na dapat busisiin kung ang pagtaas ay tunay na dulot ng pandaigdigang presyo o kung may ibang salik na nakakaapekto. Dikta ng merkado o dikta ng kanilang kagustuhang kumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating kababayan? Wow naman! Hamon sa mga oil companies. Hinamon din ng senador ang malalaking oil companies na maging transparent sa pinanggagalingan ng kanilang supply. Ipakita ninyo sa libro ninyo na 100% ang inyong supply nanggagaling sa Persian Gulf para lang ako maniwala na kailangang itaas mo ng 110 pesos. Ipinunto rin niya na hindi lamang sa Middle East kumukuha ng supply ang rehiyon at may mga refinery at ambakan sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore na maaring nakaapekto sa presyo. Ang mga payag na ito ay lumalabas sa gitna ng tumitinding panawagan para sa masusing investigasyon sa oil pricing sa bansa, lalo na't direktang naapektuhan ang transportasyon, presyo ng bilihin at kabuhayan ng mga Pilipino. Salamat po, Senator Marcoleta, for bringing this up. Yan din ang tanong ng nakakarami. Sinasabi na we have enough supply, normal lang tayo. Bigla, more than 100% na ngang itinaas. Hindi ko maintindihan. As in, kaya yung tanong ni Senator Marcoleta, dikta ng merkado o dikta ng kita? Ako, personal opinion ko lang ito, dikta ng desire, the greed to kumita limpak-limpak na salapi at the expense of ordinary Filipinos. Na bagay na walang nagagawa ang administrasyong ito kasi mayroon tayong oil deregulation law. Bahala ang mga oil companies na magpresyo kung anong gusto nila. Sa buong ASEAN, ito ang nakakayaba o nakakainis. Tayo ang may pinakamataas. More than 100% na ang itinaas natin. From 54, maalala ko, bago nagkagulo sa Middle East, 54 pesos ang litro ng crudo. Ngayon, yan na nga, 110. May mga gasolinahan na 112 pa nga, 115. So 100% ang increase sa atin. Sa iba't ibang ASEAN nations, nag-increase man sila, kailang malala ko ang Indonesia, 9% lang ang pagtaas. No pa. Thailand, mga 57% ang tinaas. Ang Malaysia is 33%. Tayo ang may pinakamataas. Kaya nga, sa wakas,
nalampasan natin, naging number 1 tayo sa ASEAN. Kaya lang, hindi yung pagiging number 1 sa mabuting dahilan, kundi number 1 sa, I don't know, kahirapan. Okay lang na lang sana, okay na sana kung ang administrasyong ito mag-declare na siya ng oil crisis. Kasi kung ang Kongreso nagbigay na ng kapangyarihan sa presidente na isuspend ang excise tax, yung buwis sa langis. Kung isuspend sana ng Pangulo yung buwis sa langis, bababa ang ating litro ng 10 pesos per liter. O di ba? So from 110 maging 100 na lang. O malaking ano 'yan, na nararamdaman mo ang pagbaba dahil 10 pesos eh. Kaya ang problema, ayaw pa ng palasyo. Wala pa daw tayong oil crisis. Anong wala? Dahil lang daw may sapat pang supply. Ay, may sapat kang ang supply, wala ka namang pambili. Oh, hindi ba crisis yun? Eh, ang problema sa gobyernong ito, ayaw nilang isuspend ang buwis sa langis dahil ang mas inuuna nila yung 136 billion na nakukolekta nila sa excise tax. So, alin ang mas mabigat sa kanila? Ang ordinaryong Pilipino o yung nakukolekta nilang buwis? To them, mas mahalaga yung buwis. Ordinaryong Pilipino ka, manigas ka dyan. Sila hindi naapektuhan kahit maging 200 pesos ang presyo ng krudo. Walang epekto sa kanila dahil hawak nila ang pundo ng kaban ng bayan. Bilyones ang hawak nila. Tayo, anong hawak natin? Wala. Kaya talagang God save the Philippines. Tama yung sinabi ni BP Sara. Magtiis na lang po tayo hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan na Mugero, mga silupin. So mo na gid ni ang itsura sa ilang atop, mga silupin lang in town. So na ay mga yero nga sa kuan pero gaulan na naman so gisapawan na lang og silupin, kinig iya silupin na gyud. Og mao na ni ang mga yero nga among gihatag sa among gitabang sa tawo nga nagkalisod na tungod sa ilang atop. Andam ka boy, ako boy, katangad boy. Ay, kimaganto yan. Yan kara ba? Ug karon managid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero sa mga tao nga bustot na ilang balay, so karon maayo na gyud. Salamat sa Ginoo nga ayan maggat sa Ginoo nga nasay gihimong guide nga tao nga nagtabang sa bunga nga ang among atop nga nabuslot tungod natapakan rag silupin. Salamat sa nagtabang. Salamat po sa sin nga gihatag sa mga nga nami maulanan na sulbad na gid among kwan. So pila na to katuig ang imong atop nga yero nga gitapakan ng og silupin?
mag 8 years na 8 years. ay hapag yun na Pulihan. pulihan. Mm. Hatag sa yero, nasin, Mm. So salamat kaayo. o mo to.